Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at tinalang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, gaano po ba natin kakilala si Jesus? Marahil ang sasabihin ng ilan sa atin, Father, bata pa lang ako, kilala ko na ang Panginoon. Kilala ko na si Jesus. At tatanungin ko po kayo, paano nyo po nakilala? Marahil sasabihin ng ilan, Father, nung bata po ako, tinuro po sa akin ng nanay at tatay ko ang buhay ng Panginoon. Marahil ang ilan sasabihin, nung bata po ako, tinuro po sa akin ng lolo at lola ko. May nagturo sa atin. Marahil ang sasabihin din ng ilan, Father, kilala ko ang Panginoon dahil halos araw-araw nagsisimba ako. Nakikinig ako sa sermon ng pare. At sa aking pakikinig, nakikilala ko ang Panginoon.
Marahil ang sasabihin din ng ilan, nag-aral ako, nagpakabihasa akong pag-aralan ng buhay ng Panginoon. Maraming paraan upang makilala si Jesus. Pero magandang simulan mga kapatid yung ating pagninilay na tingnan yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At anong sagot ng mga alagad? Kayo daw po si Juan Bautista. Tandaan natin noong mga panahon na yon, si Juan Bautista ay nakikilala. Marami ang nakikinig sa kanya. Marami ang sumusunod sa kanya. Kayo daw po si Propeta Elias. Kayo daw po si Propeta Jeremias. Ito'y mga dakilang propeta. Pero anong tanong sa kanila ng Panginoon? Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? At anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Mga kapatid, magkaiba po ang katanungan, ngunit magkaiba din ang kasagutan. Marahil magandang tingnan din po natin yan sa pagkakilala natin sa Panginoon. Pwede nating makilala ang Panginoon sa pakikinig, sa pag-aaral, pero mas makikilala natin ang Panginoon kung tayo ay may malalim na ugnayan. Iba ang pagkakilala sa Panginoon sa pakikinig, sa pag-aaral, at iba din ang pagkakakilala sa Panginoon ng may malalim na ugnayan. Mga kapatid, ang pagkakilala sa Panginoon ay hindi lang po pagkakaroon ng malalim na kaalaman, bagkus ang pagkakilala sa Panginoon ay pagkakaroon ng malalim na ugnayan. Kaya mga kapatid, kapag tinanong tayo ni Jesus, sino ako para sa inyo? Huwag lang tayong magbigay ng mga kabisado nating mga sagot. Bagkus masagot natin ng Panginoon dahil meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. May malalim tayong relasyon sa Kanya. Dahil ang tunay na pagkilala sa Panginoon, natatamo sa malalim na ugnayan. Ang tunay na pagkakilala sa mahal na pong Jesus sa Nazareno, natatamo sa malalim na ugnayan. Kaya ano po ang hamon sa atin dito mga kapatid? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ang mga alagad gustong sumunod sa Panginoon, pero sinasabi dito sa ating ebanghelyo, pinahiwatig ng Panginoon yung kanyang daranasin. At anong daranasin ng Panginoon? Siya ay tutungo sa Jerusalem. At sa Jerusalem, makatatanto siya ng maraming pagdurusa at paghihirap hanggang sa kamatayan. Kaya nga, hindi yun ang matanggap ni Pedro. Kaya anong sinabi ni Pedro? Jesus, halika nga dito, pumunta tayo sa gilid. At anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat ito mangyari sa inyo. Ngunit anong sabi sa kanya ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Dahil alam ni Jesus, mga kapatid, na kasama sa pagkakilala sa Kanya, kasama sa pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya, ay harapin din ng mga pagdurusa, kagaya niyang pagharap niya sa iba't ibang pagdurusa. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi ho madali ang sumunod sa Panginoon. Hindi po madali ang magbata ng krus. Hindi po madali ang tunay na sumunod kay Jesus. May mga pagkakataon pa nga po, ang sasabihin ng ilan, Father, alam niyo po, mula po nung naglingkod kami sa simbahan, parang mas humira pa po yung buhay namin.
Dati po tahimik lang naman ang buhay. Pero nung naging miyembro po ako ng mga iba't ibang ministries, parang sumama pa po. Father, dati po okay naman po eh. Pero nung naglingkod po ako sa simbahan, bakit doon pa ho nawala ng trabaho ang mister ko? Bakit doon pa nawala ng trabaho ang anak ko? Bakit nagkasakit pa po ako? Mga kapatid, hindi po garantiya ang paglilingkod na kung saan wala tayong pagsubok na harapin. Ngunit sa buhay natin, humaharap tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero mapapansin din po natin, kahit anumang pagsubok ang harapin natin, kung malalim ang ugnayan natin sa Panginoon, mapagtatanto natin ang pagpapala at biyaya. Uulitin ko po, may mga pagsubok kang haharapin, may hirap ang buhay. Pero paano natin napaglalagpasan ang lahat ng bagay na ito? Malalim na ugnayan, malalim na relasyon. Dahil sa pagkakaroon natin ng malalim na ugnayan at relasyon, may pagpapala at biyayang naghihintay para sa atin. Mga kapatid, kilalanin natin ang Panginoon at tunay natin siyang makikilala kung meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, tanungin din tayo ng tanong na ito. Sino ako? Sino ako para sa inyo? At nawa, masagot natin si Jesus, hindi lamang basta meron tayong kaalaman sa Kanya, kundi masagot natin siya dahil meron tayong malalim na relasyon at ugnayan sa Kanya.